Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na #ForMaChevyKnows. Ngayong araw, ating aalamin kung ano ang pinagkaiba ng tatlong klase ng Myra E na available sa market. Ano ang kanilang benepisyong maidudulot sa katawan at ano ang tamang pag-inom ng mga ito. Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Ano nga ba ang tatlong Myra E na available sa market? Ito ay ang mga Myra E 300 IU, Myra E 400 IU, at ang Myra E Ultimate. Ang pinagkaiba nila ay ang laman na vitamin E sa bawat formulation. Ang Myra E 300 IU ay may lamang 300 IU na synthetic vitamin E, which is the DL-alpha tocopherol acetate. Ang Myra E 400 IU naman ay may lamang 400 IU na natural vitamin E, which is the D-alpha tocopherol. Ating tatalakayin maya-maya lamang ang pinagkaiba ng natural vitamin E at synthetic vitamin E. Ang Myra E Ultimate naman ay may lamang 2 mg na astaxanthin, 1.8 mg na lycopene, at 10 IU na natural vitamin E. Ang main topic natin sa discussion na ito ay ang vitamin E. Ngunit, papasadahan natin ng mabilis ang mga health benefits ng astaxanthin at lycopene. Ang astaxanthin ay isang carotenoid na karaniwang makikita sa mga microalgae at mga seafood na kumakain ng microalgae. Ito ay isang potent antioxidant at may anti-inflammatory property. Ito ay 65 times more powerful than vitamin C at 12 times more powerful naman than vitamin E. Dahil ito ay may anti-inflammatory effect at antioxidant effect, nagpo-promote ito ng bone and joint health, nag-i-improve ng heart health, vision, blood circulation, fertility in men, cognitive function at muscular performance. Nagbo-boost din ito ng immune system at nagpo-promote ng healthier and younger looking skin. Ang lycopene naman ay isang bright red pigment at powerful antioxidant na makukuha natin sa mga prutas at gulay tulad ng kamatis, red bell pepper, carrots, watermelon at iba pa. Ito ang nagbibigay ng bright red color sa mga prutas at gulay na ito. Ang lycopene ay nagpe-prevent ng pagkakaroon ng cancer, heart disease at atherosclerosis. Ang ilan pa sa mga health benefits ng lycopene ay nagpo-promote ito ng eye health, meron din itong pain-inhibiting property na nagpapababa ng sakit na dulot ng nerve damage at may good effect din ito sa brain. Ano naman ang vitamin E? Ang vitamin E ay isang fat-soluble vitamin. Ang mga fat-soluble vitamin ay naiimbak sa ating katawan at dahan-dahang nagagamit kung ito na ay kailangan. Sa makatwid, hindi ito masyadong nailalabas sa katawan, di tulad ng mga water-soluble vitamins na ang sobrang hindi na kayang i-absorb ng katawan ay nailalabas natin sa ating mga ihi. Dahil ang vitamin E ay hindi masyadong nailalabas sa katawan, maaari itong maipon at umabot ng toxic level. Kaya, ang vitamin E ay dapat kinukonsume lang sa maliit na amount o dili kaya ay hindi araw-araw ang pag-inom. Mayroong dalawang uri ng vitamin E na available sa market. Ang natural vitamin E na laman ng Myra E Ultimate at Myra E 400 IU at ang synthetic vitamin E na laman naman ng Myra E 300 IU. Ang natural vitamin E ay may prefix na D, ngunit ang synthetic vitamin E naman ay may prefix na DL. Ang natural vitamin E ay mula sa mga pagkain tulad ng itlog, dairy products, vegetable oil, prutas at green leafy vegetable. Ngunit ang synthetic vitamin E naman ay derived from petroleum products at petrochemicals.
Ang natural vitamin E ay mas madaling maabsorb sa ating katawan at mas naiimbak ng matagal. Ngunit, ang synthetic vitamin E naman ay mas mababa ang absorption by 12% kumpara sa natural vitamin E at mas mabilis ding ma-excrete palabas sa ating katawan. Ang synthetic vitamin E at natural vitamin E ay parehong safe inumin. Ito ang mga health benefits ng vitamin E sa ating katawan. Ang vitamin E ay isang antioxidant. Ito ay nagpoprotekta sa ating mga cells sa masamang epekto ng free radicals na maaaring magdulot ng cell damage. Kung papaano ito nangyayari, ito ang epekto ng antioxidant sa ating katawan. Ang ating katawan ay normal na nakakaranas ng tinatawag na oxidation. Oxidation ang tawag sa pagkawala o pag-transfer ng electron mula sa isang cell kasabay ng pag-gain o pagkuha nito ng oxygen. Hindi ito masamang proseso kung ang ating katawan ay nakagagawa lamang ng sapat na antioxidant para stabilize ang cell na nawalan ng electron. Ang ating katawan ay normal na gumagawa ng mga powerful antioxidant tulad ng alpha-lipoic acid at glutathione. Ngunit, dahil sa exposure natin sa mga phytochemicals tulad ng alcohol, tobacco smoke, air pollutants, fried foods, pesticide, idagdag mo pa ang radiation, UV lights, bisyo at sedentary lifestyle, mas marami ang napuproduce ng ating katawan na free radicals kisa sa antioxidant. Ito ay tinatawag na oxidative stress. Dahil ang ating katawan ay may goal na magkaroon ng stable equilibrium o tinatawag na homeostasis, magsastrive ang nawalan na cell na maging stable. Kaya, ang mangyayari ay mag-aagawan sila ng electron na magre-resulta sa cell damage, skin aging, pagkakaroon ng mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, Parkinson's, Alzheimer's disease, heart disease, at cancer. O mas malalang epekto ay cell death o tinatawag na apoptosis. Ang ginagawa ng antioxidant ay nagdodonate siya ng electron sa free radicals para maging stable ito. Ang antioxidant ay may superpower na mag-donate ng electron nang hindi siya nagiging unstable. Kaya, para maiwasan ang masamang epekto ng free radicals, kailangan nating mag-supplement ng mga antioxidant vitamins tulad ng vitamin E at vitamin C. Ang iba pang karagdagang health benefits ng vitamin E ay, ang vitamin E ay tulong upang mapigilan ang heart disease. Nagpo-promote ito ng healthy skin at buhok. Nagpo-protekta against cancer. Meron din itong anti-aging property at nagpapalakas ng immune system. Ito ang mga pagkaing may mataas na content ng vitamin E. Kapag nakakain mo sa sapat na amount ang mga pagkaing ito, hindi mo kailangang uminom ng vitamin E supplement tulad ng Myra E. Ngunit kung hindi mo ito nakakain sa sapat na amount at nakakaranas ka ng sintomas ng vitamin E deficiency tulad ng anemia, hair loss, muscle weakness, dry skin, leg cramp at iba pa, ay kailangan mong uminom ng vitamin E supplement. Ilang vitamin E nga ba ang kailangan ng ating katawan araw-araw? Ang RDA o ang Recommended Dietary Allowance ay ang amount ng vitamin na kailangan ng ating katawan sa araw-araw. Ang RDA ng vitamin E sa adult na babae at lalaki ay 15 mg. Ngunit, inyong mapapansin na ang vitamin E formulation sa market ay naka-IU o international units. Ilang milligrams nga ba mayroon ang isang IU? Magkaiba ang conversion ng IU to milligrams sa natural at synthetic vitamin E. Ang 1 IU ay equivalent to 0.67 milligrams na natural vitamin E at 0.45 milligrams naman na synthetic vitamin E. Dahil ang Myra E 400 IU ay natural vitamin E, equivalent ito sa 268 mg na vitamin E. Ang Myra E 300 IU naman ay isang synthetic vitamin E. Equivalent naman ito sa 135 mg na vitamin E. Ang Myra E Ultimate ay may lamang 10 IU na vitamin E.
Dahil ito ay natural vitamin E, equivalent ito sa 6.7 milligrams. Ngunit, hindi lahat ng ito ay naa-absorb ng ating katawan. Ang percent ng gamot na naa-absorb ng ating katawan ay tinatawag na bioavailability. Ang bioavailability ng vitamin E ay 10% hanggang 79%. Kaya, sa 268 mg na laman ng Myra E 400 IU, 26.8 mg hanggang 211.72 mg lamang ang naa-absorb ng ating katawan. Sobra-sobra pa sa recommended dietary allowance na 15 mg. Sa 135 mg naman na laman ng Myra E 300 IU, 13.5 mg hanggang 106.65 mg lamang ang naa-absorb ng ating katawan, pasok sa recommended dietary allowance na 15 mg. Sa 6.7 mg naman na laman ng Myra E Ultimate, 0.67 mg hanggang 5.29 mg ang naa-absorb ng ating katawan. Hindi abot ang RDA na 15 mg. Paano nga ba ang tamang pag-inom ng vitamin E? Ayon sa pag-aaral, ang safe dose ng pag-inom ng vitamin E ay 200 IU and below per day. Ang pag-inom ng below 200 IU vitamin E ay sapat nang nakapagdudulot ng mga health benefits ng vitamin E. Ngunit, ang pag-inom ng vitamin E ng higit sa 200 IU ay mas mataas ang risk kaysa sa benefit. Ito ang ilan sa mga risk ng pag-inom ng higher dose ng vitamin E araw-araw: pagsusuka, pagtatae, pananakit ng tiyan, panghihina, pananakit ng ulo, rashes, bruising at bleeding. Maaari din itong magdulot ng prostate cancer sa mga lalaki at maaaring magdulot ng hemorrhagic stroke. Ang pag-inom naman ng 400 IU o higit pa na vitamin E araw-araw ay nagpapataas ng overall risk of dying. Ito ang mga dahilan kung bakit hindi dapat araw-araw ang pag-inom ng high dose ng vitamin E tulad ng Myra E 400 IU at Myra E 300 IU. Ang Myra E 400 IU at Myra E 300 IU ay maaaring inumin ng once a week lamang o 2 times per week. Inyong tandaan na higit pa sa recommended dietary allowance ang naa-absorb ng ating katawan. At dahil fat-soluble ang vitamin E, naiimbak ito sa katawan na magagamit pa sa mga susunod na araw. Ang tamang pag-inom ng Myra E 400 IU at Myra E 300 IU ay uminom ng isang kapsul pagkatapos kumain, 1 hanggang 2 beses sa isang linggo. Dahil ang laman na vitamin E naman ng Myra Ultimate ay below 200 IU at mas mababa pa ang absorbed vitamin E kaysa sa RDA, pwede itong inumin araw-araw. Ang tamang pag-inom ng Myra Ultimate ay uminom ng 1 hanggang 2 kapsul araw-araw bago matulog. Ito ang mga price ng 3 Myra E na available sa market. Mahalagang paalala. Ako si Chevy na nag-iiwan ng paalala. Para buhay ay humaba, kumain ng masustansya at matulog ng maaga. And I love you! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw, mga bata! Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video.